Nako, meron pong A1 information si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Itinuturing niya po ito na A1 information talaga. Lihitimo talaga, mga kababayan. Pero bago ko po basahin itong matinding pasabog ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, magtatanong po muna ako. Handa po ba kayo na suportahan si BP Inday Sara sa kanyang kandidatura sa 2028 presidential election? At pangalawang tanong, excited na po ba kayo na manalo at maupo sa Palasyo Malacanang si BP Inday Sara? Malamang parehas tayo ng sagot, mga kababayan. Oo, excited na tayo sa dalawang katanungan na yon. Pero ang masaklap nito, mga kababayan, parang mauunsyami pa yata ang pangarap nating lahat na maging presidente ang ating BP Inday Sara. Dahil po dito sa A1 information ni Attorney Harry Roque na pasabog niya. Eto na po, basahin ko. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at click na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, like and share po nitong video na ito, mga kababayan, para malaman po ng ating mga kababayan, kapwa natin DDS, ang pinaplano ng mga bangag para, naku po, para huwag po maging presidente ang ating pangalawang Pangulo, BP Inday Sara. O eto na, konfirmado ng A1 source, walang plano bumaba ang mga bangag sa 2028, mga kababayan. Papayag kayo na hindi sila bababa. Mga dilawan, Marcos forever ang plano through charter change, mga kababayan. Kita nyo na? Yan di umano ang gusto nila. Kaya pala, nagrarally itong mga dilawan, pero ang sigaw lang nila, mga kababayan, corruption resign. Galit lang kuno sila sa corruption. Kaya pala, hindi nila pinapangalanan si Bongbong Marcos. No? Di ba? Ganyan po ang sigaw ng mga DDS kapag mayroong rally. Minsan nga, naririnig pa natin, Marcos resign, mga kababayan Di ba? Yun pala yun. Ganun pala sila, mga kababayan. Gusto pala nila ng charter change. Ngayon, meron pong kumakalat, mga kababayan, na mga signature campaign ngayon sa ating bansa. Katulad po noong nangyari sa Davao City na ang titulo po ay Tay Kami Naman. Meron pong signature campaign yon, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali. Sa araw ng bukas naman po, mga kababayan, meron din po sa Payatas, Quezon City. Ganon din. Parehas po sa Davao City. Signature campaign pa rin po, mga kababayan, ng titulo ay Tay Kami Naman. Ngayon, ang ginagawa nila, mga kababayan, dahil nga ayon dito sa A1 information ni Attorney Harry Roque, meron din di umanong sumasabay ngayon sa signature campaign ng mga DDS, mga kababayan. Pero ang motibo di umano nila ay parang katulad po nung naunang plano nila na naudlot yung People's Initiative na pirma-pirma din yun. Meron pong bayad kapalit ng pirma ng isang taong pumipirma dahil hindi alam kung ano ang pinirmahan niya. Di ba? Isinabay po nila sa signature campaign ng mga DDS, mga kababayan.
ngayon para hindi po kayo malanse. No? Bago ho kayo pumirma, lalo na't mga nakakasalubong lang po ninyo sa lansangan, binabahay-bahay lang kayo. Magduda na po kayo sa ganyang klaseng papirmahan na yan, mga kababayan. Lalo na't merong kapalit na tumataginting na 500 piso. Sa halagang 500 piso, biglang magbabago ang takbo ng Pilipinas na maaaring hindi ninyo magugustuhan. Papayag ba kayo, mga kababayan? Ha? 500 piso lang? Papayag kayo? Kung meron po kayong ma-encounter, mga kababayan, na ganoong klaseng pagpapapirma, nakasalubong nyo lang sa lansangan, binabahay-bahay ho kayo, abay tanggihan nyo po yan. Hindi po yan ang signature campaign na ginagawa ngayon ng mga kaibigan po nating DDS. Hindi ho yan. Maaaring ito di umano, mga kababayan, ay kabahagi ng kanilang kagustuhan na charter change. Papayag kayo. Kapag ipinilit po nila ito, mga kababayan, na alam kong majority sa ating mga kababayan ay ayaw po ng charter change, maaaring, naku po, wag naman po sana, Diyos ko po, Lord, magkagulo ang aming bansa. Di ba ga? Natandaan po ninyo, mga kababayan, unang hakbang ng maisog sa Davao City, ano po ang sabi ni Tatay Digong? Huwag niyong ipipilit yan. Yung tinutukoy doon ni Tatay Digong, yung People's Initiative naman yun, pumalpak yun eh. Di ba? Huwag niyong ipipilit yan. Kapag ipinilit nyo yan, Marcos, matutulad ka sa tatay mo. O ano nangyari? Tinigil nila. Di ba? Kasi nagbabala. Ang ating Tatay Digong. Etong A1 information di umano ni Atty. Harry Roque, mga kababayan. Baka kasi ganoon din po ang gawin nila. No? Mahirap na malanse, mga kababayan. Kaya mag-iingat po kayo. Kung ayaw ninyong isang araw, magigising na lamang kayo, iba na. Iba na ang nangyayari sa ating bansa. Ipanalangin po natin para wag po magkagulo sa ating bansa. Dahil sigurado ko marami sa ating mga kababayan ang may ayaw nito. Okay? Ito pa isang balita, mga kababayan. Di ba ga? Noong nakaraang linggo, nung Lunes lang yata yun, nakalimutan ko na. Kita nyo na, makalimutin na talaga ako. Nag-resign sa ICI si Babe Singson, mga kababayan. Pero bago pa nag-resign, si Babe Singson, nag-resign din, pinakauna talaga, si Magalong, na kalaunan, gumulong. Dahil nabuking yung mga galawan niya, kulay pula pa lang ang sinusuportahan, mga kababayan. Ngayon, meron na namang magre-resign sa ICI, mga kababayan. Bakit nagkakaganito na ang ICI? Napakarami na nagsisipaglayasan. Ito ho, mga kababayan. Dalawa ito ha. Hindi lang isa, dalawa ang magre-resign. Baka nga nakapag-resign na itong iba. Itong isa. Ito ho ang sabi. Department of Justice, Yusek Jose Cadiz has tendered, mga kababayan, tendered, past tense na po, nangyari na, tendered his resignation following the allegations made by former Ako Bicol Party List Representative Saldico, tagging him as the bagman of the supposed kickbacks of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. from Flood Control Project
anomalies, mga kababayan. Merong delikadesa. Paano yung isang mama dyan? Pinangalanan na ni Saldico na siya ang nag-utos ng 100 billion insertion, walang planong bumaba. Walang delikadesa. At kasamaang palag, ipipilit pa nila ang charter change, mga kababayan. Ang kapal ng muka. Di ba? Ayan na. Nag-resign na. Si Jose Cadiz, mga kababayan. Katulad ni Babe Singson. Ano sabi niya? Naguguluhan na di umano siya sa ICI. Kaya siya nag-resign. Hindi niya maintindihan. Katulad po ng mga sinabi niya, eto, babasahin ko po. Ay, wag na lang, ipapaalala ko na lang sa inyo. Ang sabi niya, hindi naman po kami janitor na tagalinis ng kalat ng Palasyo Malacanang. Ano ibig sabihin nun? So, ang Palasyo Malacanang, napakaraming duming pinagtatakpan gamit itong ICI. Ganun ba yon, mga kababayan? Di ba liwanag yung sinabi ni Babe Singson na, teka, hindi kami taga-linis ng Palasyo Malacanang. Huwag nyo kaming gawing janitor. Yan. Di ba? Sa mga nakakaunawa, maliwanag yun na merong mga kalat, dumi ang Palasyo Malacanang na nais nilang takpan gamit maaari itong ICI na ito, mga kababayan. Maliban po dito kay Jose Cadiz na nag-resign na nga sa ICI, meron pang isa. Kita nyo na? Bakit nangyayari ito? Kung talagang mahusay ang ICI na yan, kung walang bahid, pamumulitika, at higit sa lahat, walang bahid, karumihan, yung ICI, hindi mo maglalayasan yung mga tao dyan. Mga inilagay yan mismo ni President Bongbong Marcos, bakit nagsisipaglayasan? Kasi nga, napag-isip-isip na nila na ginagawa lamang silang tanga. Ni Adik. Eto pa, mga kababayan, Azurin. Si Azurin naman ngayon. Kanina si Jose Cadiz. Azurin Mules to resign from ICI, mga kababayan. Kita nyo na? Retired Philippine National Police Chief Rodolfo Azurin Jr. is reportedly poised, to follow former Public Works and Highways former Secretary Rogelio Babe Singson out of the Independent Commissioner for Infrastructure. Politico has learned. Galing po ang source nila sa Politico, mga kababayan. Di ba? Ito pa. A source close to the commission said Azurin is considering stepping down as a special advisor due to growing differences with ICI Chairperson Andres Reyes Jr., particularly on the direction and conduct of the ongoing investigation into alleged flood control irregularities, mga kababayan. Yan lang po. Maliwanag na po sa atin yan. Nasusunod po si Azurin. Di ba? Kita nyo na? Gaano ba talaga karumi ang ICI na yan? Doon pa lang sa pag-imbestiga kay Sandro Marcos na hiniling niyang, teka, baka pwedeng wag natin tong i-live stream. Ika nga, executive session.
walang pwedeng makarinig na mga itatanong sa kanya at mga isasagot niya. Doon pa lang magdududa ka na, mga kababayan eh. Ha? Magdududa ka na eh. Bakit ayaw nila iparinig? O ayaw nila isa publiko ang pagdinig dito kay Sandro Marcos? O bakit hiniling din ni Sandro Marcos? Eh kasi nga, nagkukumahog na si Sandro Marcos na ayusin ang baho niya. Yan. Sa distrito niya, sa Ilocos Norte. Dahil puro palpak din naman pala di umano. Etong mga flood control project sa kanyang distrito. Kita nyo na? Di ba? Kung malinis ang ICI na yan, kung patas kung lumaban yan, walang pinagtatakpan ng mga kawatan at adik sa ating lipunan, hindi magsisipaglayasan itong mga to. 4 na po ang lumayas sa ICI. Unahin natin si Magalong, si Singson, si Jose Cades, at maaaring sumunod na rin itong si Asurin. Mag-aapat na mga kababayan, maliwanag na ho mga kababayan na yung ICI na yan, bulok yan, inutil, hindi maaasahan. Kaya wag na dapat siyang pakinggan. At ang mga nangyayaring pagninig dyan, sarswela, punong-puno ng drama mga kababayan. Di po ba? Ito pa, isang balita. Marami ako ibibigay sa inyo ngayon, mga kababayan. Dahil nga napakaingay nitong si Auntie Claire noong isang araw yata to kanina. Dahil doon sa pagiging credit grabber ni Bongbong Marcos, mga kababayan, tumahol na naman si Auntie Claire. Auntie Claire! Tahol. Au, au, au! Ang hirap maging bayaran. Diyos ko po. Alang-alang sa kwarta. Kakanta ka at kakanta ka. Ipagtatanggol at ipagtatanggol mo yung amo mong adik. Hindi ako may sabi niyan na adik si adik. Kundi yung kapatid niya mismo na adik daw si adik. Eto, ang sabi po ni Auntie Claire, mga kababayan, natanong na naman siya ni yung reporter po na taga Net25, sino nga yun? Kalimutan ko yung pangalan, nandali ko talaga makalimot na yan, mga kababayan. Eto na, panoorin na lang po natin ang video. Another topic lang po, reaksyon ng palasyo doon sa sinasabing parang credit grabber po ang Pangulo, doon po sa Bukana bridge na inopen po na sinasabi po niyang naaprubahan ng mga 2022 at 2018 pa daw po yon under the previous administration. Sino po ang bumabatikos? Sino po ang nagsabing credit grabber? Parang wala po tayong nadinig na gano'n. Wala akong konteksto. So, kung hindi natin alam kung sino nagsabi at ito ay sa tabi-tabi lamang, hindi na po natin ito dapat pansinin pa muna. Dahil alam naman po natin, sa ngayon po, ang sinabi po na Bukana Bridge ay natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kita nyo na. Kung ano sinabi ng amo niya, yun din ang sinabi niya. Di ba guys, sinabi ni Marcos, mga kababayan, na ang Bukana Bridge, nasimulan yan ng 2022, na-approve yan, 2022. Sinimulang trabahuhin yan, 2023. Di ba? Meron tayong video ipinakita nung isang kahapon. Pinakita ko sa inyo. Yun din sinabi ni Auntie Claire, mga kababayan. Bukana Bridge daw, natapos sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Tama nga naman siya. Natapos sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi niya nga lang sinabi, mga kababayan, na
Natapos lang yan sa administrasyon ni Bongbong Marcos pero hindi yan trabaho ni Bongbong Marcos. Totoo naman. Di ba? Hindi naman talaga trabaho ni Bongbong Marcos yan eh. Meron na pong kumakalat ngayon sa social media. Di ba? Announcement po ni BP Inday Sara 2028 pa lamang. Sinabi na ni BP Inday Sara na merong itatayo na Bocana Bridge diyan sa Bocana River na yan sa Davao City. At eto nga't nangyari na. Binigay lang ito ng China sa Davao City. Ni piso, walang ginastos ang gobyerno ng Pilipinas o ng local government ng Davao City. Inirigalo yan ng China. Ngayon, sino ang mas karapat-dapat na lapitan o kaibiganin ng Pilipinas? Si Amerika na napakalaking taripa ang ibinigay sa ating mga produkto. 19%. Di ba, mga kababayan? Si China na napakarami ng mga infrastructure project na binagsak sa ating bansa, ibinigay lang, walang bayad. Di ba? Mag-isip po tayo. Hindi ko po sinasabing pro-China ako, pero nagugustuhan ko po ang pakikitungo sa atin ng bansang China. Kapatid ang turing sa atin. Binibigyan tayo ng mga malalaking proyekto na sila lang ang gumastos, ni piso wala tayong inilabas. Na kung hindi ako nagkakamali, ni minsan, hindi po ito nagawa ng bansang Amerika na sunod-sunuran si Marcos Jr. Di ba, mga kababayan? Nagkakamali lang yung iba na sinasabing, katulad kami, Banateros, kami ni Bisdak, ni Danchan, na i-content kami ng isang mainstream media, hindi ko na lamang babanggitin kung sino mainstream media yan, nagpapansin sa amin kung baga. Akala siguro nila, papansinin namin sila. Kinontent mo naman kasama namin si Banat Bay, si Coach Oli yata kasama din doon si Boss Dada, si Bisdak, ako at saka si Danchan. At meron pang iba, nakalimutan ko na yung mga binanggit doon sa balita na yun, no? Na pro-China daw kami. Ayan. Hindi ho namin pinatulan Hindi namin pinatulan Kaya ayan, yung kanilang YouTube channel, bagsak ang views. Kung pinatulan namin yon, maaaring napakatataas na ng views nila ngayon. Paldo-paldo sila. Hindi ho namin pinatulan, mga kababayan. Hindi po sa pagbubuhat ng bangko at pagmamayabang. Vlogger ng mga DDS, maraming bumabanat na mga bangag vlogger. Umaani po sila ng limpak-limpak na views. Sa paggawa nila ng content sa amin, sinisiraan nila kami. Ayan. Saan kayo dyan? Ilang milyon na ba subscriber ng buang na yan? Di ba? 1 million mahigit na yung mama na yan Pumapatol sa akin. 200k subscriber lang ako. Kita nyo na? Kung hindi niya pa ako kinontent, mga kababayan, hindi po umangat yung views niya. Sa madaling salita, sa paggawa nila ng content sa mga DDS vlogger, nagkakapera po sila. Kaya po nila dinadalasan. Napakarami ko na po nakikita mga BBM vlogger na kino-content mismo ako. Ang tataas po ng views nila, mga kababayan. Pero, pinapatulang ko ba? Hindi. Kasi, napaka-cheap kung patulan yung mga yan. Napaka-immature kung patulan yung mga yan. Kaya hindi ko pinapatulan. Issue-based lang ako. Kung ano ang problema sa ating bansa, doon lang ako.
hindi ko pinapatulan yung mga BBM vlogger na yan na nagpapapansin ng mga yan. Di ba, mga kababayan? Pero kapag ka merong issue na panibagong issue ilalabas si Saldico at si ate ni Ading, na baka maglalabas na ng video si Ading na sumisinghot ng pulburon. Ay, si Ading naman, baka maglalabas pa na ng video si Amy Marcos na sumisinghot na ng pulburon yung kanyang Ading. Yan, papatulan natin yan. Issue yan eh. Di ba, mga kababayan, mantakin ho ninyo, presidente ng ating bansa, nakuhanan di umano ng mga video. Sabi yan ni Amy Marcos na mayroong nagbibigay sa kanya ng mga informasyon na mga pulis at kasundaluhan sa Palasyo Malacanang na nakuhanan ng litrato habang gumagamit sila ng pulburon, habang nagsisesyon sila ng ng pulburon sa Palasyo Malacanang. Ay paano pag inilabas yun ni Amy Marcos? Pero lilinawin ko, bagamat naging ganun ang mga pahayag ni Amy Marcos, mga kababayan, nagustuhan natin lahat, oo, pero Marcos pa rin yan. Hindi pa rin ako magtitiwala dyan. Ganun lang kasimple. Higit sa lahat, panibagong pasabog ni Saldico at video na rin ang ilalabas niya. Yan, papatulan natin yan. Pero yung mga BBM vlogger na yan, hindi ko papatulan. May mababanggit ko lang, pero hindi ko sila papangalanan. Except doon sa isa na 1.5 million ang subscriber na pumatol sa 200K plus subscriber lang. Di ba? Napaka-immature niya. Sangkay! Sangkay ka pa naman sana. Kaso, sa mga content mo, hindi ka karapat-dapat na tawaging sangkay. Eto pa, mga kababayan. Yung mismong sinabi ni Singson, na nabanggit ko kanina. Sinabi niya hindi daw sila janitor. Ito sabi niya, Babes Singson o Rogelio Babes Singson. Janitor ba kami? Ang ganda ng pagkakasabi niya, no? Why would I risk my life and my family just to solve the problems of the palace? Diba? May question mark nga lang, pero bakit niya nasabi yan? Maaari nga, mayroong mga ginagawang hindi maayos dyan sa Palasyo Malacanang, mga kababayan. So eto, bakit ko ilalagay sa peligro ang buhay ko at aking pamilya para lamang lutasin ang problema ng Malacanang? Sabi yan ni Rogelio Singson. Iginiit ni outgoing ICI Commissioner Rogelio Singson na hindi sapat ang kapasidad ng ICI para mag-isa nitong dalhin ang bigat ng investigasyon sa flood control anomalies. Giit niya, ang paglilinis sa sistema ay responsibilidad ng buong gobyerno para masigurong hindi na mauulit ang mga irregularidad. We need to put our trust in different institutions, pero dapat kumilos din ang ibang agency. Hindi lang ICI. Janitor kami? Pati ang Kongreso dapat kumilos din para hindi na maulit ito. Wika ni Singson, mga kababayan. Kita nyo na? Yan po. Nasabi ni Singson, ano kami, janitor? Teka, hindi po kami tagalinis ng dumi ng palasyo. Kung sila, may dumi, kumilos din sila. Paano? Depende sa kanila kung paano nila lilinisin ang dumi nila. Kahit pa maglinis sila ng maglinis ng kalat nila, wala na. Alam na ng mga Pilipino na mayroon silang itinatagong baho dahil doon sa mga pasabog ni dating Congressman Saldico na anumang oras ay
Maaari niya nang ilabas ang video. Ngayon, mananawagan tayo kay Saldico. Sir, lubos-lubosin nyo na. Ilabas nyo na ang mga bidyong nakatago pa ho sa inyo. Alam naman po namin na yung mga litrato na inilabas po ninyo na nagpapakita ng napakaraming maleta ay hindi ho yun talaga litrato. Kundi video yun. In-screenshot lang ninyo, tsaka ninyo ipinadala para lumalabas na kunwari litrato lang. Alam po naming video yun, sir. Ilabas nyo na po, sir. Maawa kayo sa Pilipinas. Maawa kayo sa mga Pilipino. Maawa ho kayo sa kaban ng bayan na pinagsasamantalahan ng mga kawatang elected official. Alang-alang na lamang po, sir, sa kapakanan ng ating bansa. Ilabas nyo na po ang video. Para quits na tayo. Tapos na tayo. Pwede ka na magpalipat-lipat ng bansa, lalo ngayon. Parang hindi pa yata nakakansila ang iyong pasaporte. Importante, mailabas mo ang mga ebidensyang dapat mong ilabas bago ka po nila masakote o baka ano pa ang gawin nila sa iyo. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.